Isang magandang Sabado po ng umaga sa ating lahat at ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at nagising po tayong muli sa isang umagang puno ng pag-asa. At dalangin ko po na sa umagang ito ay tayong lahat ay nasa malusog na pangangatawan at pag-iisip. So welcome po sa 11:43 DZMR para sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Ako po muli si Dr. Jennifer Gatiwan, your program host at kasama po ng Santiago City Medical Society. Kami po ay naririnig dito sa Sefton Village, Santiago City. So samahan niyo po kami sa loob ng kalahating oras at pag-usapan natin ng isang very interesting topic para sa tamang pangangalaga ng ating balat. At sa araw na ito ay tayong lahat ay pinaunlakan na makapanayam ang isang skincare expert at siya mismo magbibigay sa atin ng mga mahahalagang impormasyon. So to introduce him properly, siya po ay kababayan natin dito sa Santiago City at nakapagtapos po siya ng kursong medisina sa University of Santo Tomas. And of course, he specialized in the field of dermatology at Jose Reyes Memorial Medical Center. A fellow of the Philippine Dermatological Society, isa po siyang visiting consultant sa Southern Isabela Medical Center. So, atin pong i-welcome sa 11:43 DCMR si Dr. Maximin Navarro or Doc M para sa ating mga kababayan. Good Magandang umaga, Dr. Ranini. Sa lahat po ng nakikinig ngayon, magandang umaga po. Ako po'y nagpapasalamat. Ako po'y naimbitahan nyo para sa programa ninyo. Maraming salamat. Yes, so we are excited na ma-interview kayo for this topic on basic skincare o tamang pangangalaga sa ating balat. So let's dive into our topic, Doc, no? Tamang pangangalaga. Bakit po natin dapat alagaan ang ating balat? Ano ang kahalagaan ng ating balat? Napakahalaga po na malaman po natin na ang ating balat ang pinakamalaking organ sa ating body o ating katawan. Importante po na ating pangalagaan ito dahil ang para po sa amin, ang balat po ay para ho yung pinakasalamin kung ano po ang kalagayan po ng ating panloob na pangangatawan. Kaya ang malusog pong balat, hindi lamang po balat. Ang ano ho kasi sa dermatology, balat, buhok at kuko. Sakop po namin yan. Kailangan po atin pong gawing malusog yan para po sa isang malusog din na pangangatawan. Yes, so parang reflection, pananalamin. Yes. Yes. So, ano po ang mga components? Nasabi natin kanina, no? Buhok, kuko, okay? So, Yes. pag ating pong inaalagaan, ano po yung mga step by step na dapat nating gawin sa tamang pangangalaga ng ating balat? So, ano muna, gawin nating pinaka-general, no? So, Yes. tinatawag nating mga basic skincare. Okay? So, syempre, importante po na kailangan tayong maligo at least once a day to at most twice a day kung kinakailangan gamit ang isang hypoallergenic or pwede pa po sana preservative free kung pwede, kung kaya ng pasyente na sabon. At syempre, yung mga shampoo na tinatawag naman nating sulfate-free shampoo para ho mas hindi ho masira ang ating buhok. So unang-una yan, kailangan po wash daily yung pagligo ng ating katawan, paghugas ng ating mukha. Napaka-importante niyan. Yun ang Yes. unang-una. So, Tapos hygiene. pangalawa, pwede po nating gamitan ng pagkatapos po natin maligo ng moisturizer o kumbaga siya po yung nagsisil ng water sa balat natin para hindi ho to matuyo, Okay. hindi matuyo yung balat natin. So, meron nito yung tinatawag na lotion or cream. Pag lotion, mas malabnaw yan. Mhm. Pag cream, mas malapot. Pero sa ating weather ho kasi, Dr. Nini, Mhm. madalas ang gusto ng pasyente hindi malagkit. Oh. So, madalas pinaprescribe ko yung mga lotion base. Kailangan pa rin dyan, ganun na naman. Titingnan natin yung ingredient. Mhm. Nakalagay po dapat hypoallergenic. Usually, nakalagay po yan kung talaga pong reliable na produkto, dermatologically tested. Or Mhm. kung hindi alam, syempre magtanong po sa aming mga dermatologist, ipahid po sa
buong face, buong katawan, twice a day. At ang last po na kinakailangan gawin ay yung tinatawag na pagpahid ng sunscreen bago lumabas po ng bahay. Okay. So, three steps, no? Okay. Huhugasan ng tamang cleanser or sabon. Yes, Tapos isi-secure siya ng moisturizer. moisturizer. At paglalabas tayo ay dapat mag-sunscreen. Green, yes. Okay. So, yun yung step by step Pinaka-basic, yes. natin na basic. So, umpisahan po natin, Doc, na sabi nyo kanina sa cleanser. Medyo napasadaan nyo na hypoallergenic, sulfate-free. So, ito po ba ay commonly available sa market o kailangan talagang prescribe pa po ng Ah, allergist? So, anong klaseng cleanser po ba? Basically, we're blessed, no? We're fortunate na sa mga pharmaceuticals or even yung groceries, may naglabasan naman na makikita natin na naka-indicate na hypoallergenic. Pag sinabi yung hypoallergenic, yung ingredient niya, mas Mhm. less to cause allergenicity or magkakaroon ng irritation sa balat. Kaya pero hindi ibig sabihin na wala na siyang containing ng allergen. Meron pa rin. Pero kung mas maganda kung naka-indicate talaga doon preservative free kasi may ginagamit sila mga preservatibo Mhm. para ho sa produkto, para ho, 'di ba, mas tumagal, mas may mga component na kinakailangan. Kung pwedeng wala sana 'yon like paraben free, Okay. formaldehyde free, much better siya para hindi harsh. At ang pinakaano ko, Dr. Renini, madalas sa atin dyan sa Santiago, pag ikot ko, alam niyo naman, nakaikot ako sa ating Mhm. bayan, Mhm. may iba gumagamit ng detergent bars. Detergent Pang sa sabon. balat. Oh, hindi na ako magbabanggit ng kulay puti na detergent bar. Okay. Kilalang kilala yon, Okay. ginagamit nilang sabon. Eh, sabi ko, labada ba kayo? Eh, tao po tayo. So, dapat, ang gamitin po natin sabon ay yung angkop po sa balat nating mga para ho sa tao. Para hindi ho tayo magka-irritation or allergy. Okay. So magandang check the label din, hindi lang sa Yes. pagkain. Yes. Mhm. So, At hindi naman siguro kamahalan din naman, yes. no? So, hindi Just, naman. just, just to buy, play it safe. Mm. So yun Mm. po ang ating cleanser. Now let's go naman sa ating skin. Nasabi natin kanina, no, yung sa ating bansa is gusto natin is hindi ganun kalagkit kasi may mga Mm. skin na medyo ah, parang dry, di po ba? Yes. No? Mhm. So, or may mga oily. Paano po ba malalaman kung ang isang tao ay may dry o oily skin? Usually yan, makikita yan kung ilagay na lang natin sa face, no? Mhm. So, meron tayong tinatawag na T-zone. So, Mhm. dito, Letter T. usually yung ating sebaceous gland or yung ating oil glands, predominantly talaga dito, no? So, Okay. madalas yan, shiny ang ating Mm. face Yeah. dito sa part na to. Padalang sasabihin natin, oily yung pag inano mo. Meron tayo, Dr. Rinin, ngayon ginagamit lalo na sa kababaihan. Pero pwede naman sa lalaki, may oil bladder, di ba? Sila Yes. ginagana nila yung oil bladder, Ah. pero kita mo, parang grease Oo. talaga yung Oo. lumalabas, no? So Mm. makikita mo usually shiny yan, oil, tas kasama na din yung pagpapawis. Tas pag dry, usually ano siya, warming skin din. Mm. Tapos makikita mo talaga na ano siya, tuyot, parang pag hinawakan mo, ano Mm. siya, may pagkatuyot talaga yung balat, no? Mm. So, kung minsan, pag sobrang tuyot na talaga, magka-crack pa yan or Oh. magkakaliskis. Oh. Magkakaliskis. Oh, kasi Ayun. sobrang dry. Oo. Pero naman, Dr. Hindi, yung iba naman, pag sobrang oily, Mm. yung tinatawag natin nagsisecrete too much, nag-scaling din, yung Oh. balakubak, di ba? Greasy. Yes. Oo, di ba? So, Nagmamapa na. hyperactivity of the sebaceous gland, Oo. nagkaka-sebderm or balakubak. Ano din yun? Sign din yun ng oiliness. So, very important din na malalaman mo naman, but kung di ka taga sigurado, ang palagi kong dictum is consult a PDS board-certified dermatologist Yeah. at yan ay matatagpuan sa Southern Isabela Medical Center, Department of Dermatology and Venereology, the Regional Center of Dermatology in Region 2. Yan. Yes. So, meron Ah, sila sa SI, no? oo, SRMC. oo, SI. Okay. So, ayun, nasabi natin. So, your dermatologist can check. Pero ikaw, sa sarili mo, di ba, Oh, yan. mga Ayan, yung sinabi pang-test ko, naman. yung mga ganun, oiliness, yes. Opo. So,
nasabi natin kanina na you give moisturizer and to trap the moisture. Pero kung Yes. oily na yung balat, kailangan pa bang Okay. moisturizer ang isang tao? Yan ang kadalasan. Pag ano yung Dr. Rinig, tinatanong yan similar to saying, Dok, pag may tigyawat ba ako, oily na kasi ako, Mhm. mag-moisturize pa ba ako? Parang ganun din Mhm. yan eh. Mhm. So, it doesn't mean na pag oily ka, bawal na. Kaya Mhm. may mga component na yung sa moisturizer, naka-indicate doon yung for, ano siya, oil-free siya. At the Mhm. same time, hindi siya greasy, Mhm. that can be absorbed. Kung iba ang component ng moisturizer, parang may pagka-gel-like. Ay. Meron din yung iba serum-based na hindi ganun kalagkit. Mhm. That's easily absorbed by the skin. Pero, tatandaan, oily man yan or dry, kailangan may angkop na moisturizer na gagamitin. Pag dry, mas madali. Kasi talagang madalas ang makikita mo sa market nakalagay for dry, Dry sensitive skin. skin. Yung Yeah. mga ganyan, di ba? So Mhm. pag sensitive, madaling mag-react. Yung skin, madaling mamula, Mhm. madaling mag-react, konting produkto lang namumula na agad o nag-flare up agad. Kaya kahit dry, sensitive, meron ding oily, sensitive. Mhm. So talagang kailangan i-spectrum yan. Pag tinitingnan namin, hindi basta-basta na parang, dry ako, ito gagamitin ko. Mhm. Oily ako, ganito. Pero generally, it's indicated in the product. But kung hindi sure, consult again your derma. But kung meron na hiyangan at nagustuhan na nakalagay naman yung produkto, reliable na sa mga butika na kilala, Yeah. pwede namang itry para i-moisturize yung balat. Oh, yes. So, may mga talagang particular, depende rin pala sa skin type mo. Yes, yes. So, ayun. So, and the third is, the basic is yung usapang sunscreen. Yes, Ah, ayan. bakit ba tayo dapat, usually akala ko nung bata ako magsa-sunscreen pag magsi-swimming lang. Oh yes, tama yan. Dr. Nini. Parang pinalaki tayo sa ganong mentality na Mm. yung ipapahid yung sunscreen, lalangoy ka na. Tapos Oo. yung may mga patsi-patsi ka ng sunscreen sa face. Yes. Pero ganito muna. So let's identify. Pag sinabi mo sunscreen, it blocks against the rays, UV rays, ultraviolet rays. Mm-mm. So meron din na tayong UVA, yung broader spectrum, narrowband UVB, yung shorter spectrum. Usually pag UVA po, yan yung early, kumbaga, yung early more, yung mga about pag after ng 9 to 12, lalo na pag 12, andyan, ang lakas. UVA talaga yung nakaka-penetrate ng kahit glass. Kaya niya. Okay. Oh. UVB, oo. So pag nagda-drive tayo, UVA, pasok yan. Lalo na kung Oo. wala tayong filter, di ba? Mm-mm. UVB, mas short, mas narrow yan. Pero meron din yan sa atin. Siyempre, lahat naman nagagaling sa atmosphere. Mm. Meron na ngayon, bago pa, blue light or high Blue energy light. visible Oo. light. Galing Oo. from the sun, meron din yan. Okay. At yung isa pa, infrared. So Oh, imagine mo, apat. ang daming UVA, tumatama sa balat. UVB, blue light or a high energy visible light, and infrared. So Oh. yung infrared na yon, lahat yan, dapat kung maganda, nasa label ng produkto. Madalas po kasi, Mm. kung talagang yung UVA, UVB, pwede naman, pero sana mas maganda kung may coverage na rin sa Mm. HEVL or blue light, tsaka infrared. So, pangalawa, So, dapat anong titignan SPF? pala yun. Pangalawa, sun protection factor Oo. na sabihin, kunyari SPF 30, Mm. yan, usually we recommend at least, meron naman 15, pero at least 30. Pag 30 kasi, ang SPF ng isang produkto, according to study, 30, bali 98% protected ka sa sun, pero critical. Bakit? Bakit? Paano mo pinapahid? Oh, Yan na naman. may style pa. Usually, iba Oo. nagtitipid. Ganon-ganon lang. Kasi mahal. Oo. Rule of etong fingertip units to. Pag fingertip units, isang daliri, isang guhit, dalawa. So, one, two, three. So, three fingertip units to. Pag ginuhitan mo to ng sunscreen, yun lamang po yung sa buong mukha. Tapos Ah, pag ginuhitan mo uli ng isang sunscreen to para sa leeg, kaya two fingertip units, minimum lang po yon na ipapahid mo sa yung face iba and dito neck. lang. Hindi nga, kaya nga, ito, tandaan lang po, dalawang daliri, isang Oo. daliri po, mula sa Okay. dulo hanggang sa third line para ho sa face, isa na Oh. naman pong guhit mula sa tip hanggang din para ho sa leeg, at ganun din po sa exposed part. Sabi nga nila, Dr. Nini, isang shot glass.
Oh, para sa ganun. sa mga exposed. Pero hindi naman natin nagagawa yan, di ba? Yes. And importante, reapply. Bale, gawin mo na 30 minutes before lumabas, mag-apply. At after 2 hours, reapply. Okay. So, nagre-reapply ka din pala. Yes, oo. Hindi, lalo na kung nag-swimming ka, nawa-wash out. Di ba? Oh. Wash off pala, meaning. So, kailangan, i-reapply mo. Kasi wala na yun. Or, di ba Ah, kung nagtatrabaho tayo, pinunasan mo na, pinapawisan ka. Saan na oh. napunta yung sunscreen? Wala na. Okay? Nasa panyo mo na. Oo. Oo. Kaya Matanong importante ko, na, Dok, may Mhm. 15 na sabi nyo, may 30. Ano yung mga numbers na yun? Usually, yan yung sinasabi na pag it takes around 30 minutes before yung Oh. protection na kinakailangan before it gets the effect of the UV rays. Mhm. Ano na. So, parang the higher the SPF, the longer it takes before you get the effect of the UV rays on the skin, di ba? Mm. Pero, according to study, 30 SPF 30, 98 na. As long as it's properly made, Okay. 98%. Pero pag ginawa mong 50 pa, parang konti na lang, di ba? 98, Almost 100. 100. Kaya wag masyadong mapadala. Ako personally, from 30 to 50 lang ako. Yung iba sabi nila, SPF 100, SPF 150. O, ano na yon, tina-times, ano kasi nila yung narrowband UVB. So, Ah, kunyari, ang SPF 50, ang narrowband UVB, iba ta times 3. Yung, syempre, oh, gagawin. So, 3 times protected. SPF 150 po yung produkto natin. Ganyan. oh, So, ang importante, 30 to 50, okay na. 30 to So, 50. 50. Pero nasabi nyo kanina, dapat pala may mga coverage that for UVA. Yes, very critical yon, the coverage of the sunscreen you're using. And at Yep. the same time, hindi ko na i-elaborate, baka malito na sila. Merong Oo. physical pa at may chemical Oo. sunscreen pa. Oh, So, so, physical sunscreen, in short na lang, zinc oxide, titanium dioxide. Mm. Tapos yun yung agad protected kapag pinahid mo. Tapos pag Oo. chemical sunscreen, yan yung may mga amobenzone, iba-iba Oo. component. Kailangan Mm. ma-activate sa Oo. skin. Pag tinamaan ng araw, saka pa lang mapoprotect. So, na-activate pa sa balat. Kaya pag sensitive ang balat, madalas, sa bibigay ko, Okay. ang mabibigay ko, physical sunscreen. Ang Oh, binibigay kong para sa mga pasyente may sensitive ang balat, physical. okay. Yung zinc or titanium dioxide na Oh, sunscreen. oh. So, yun yung mga dapat pala nating tandaan. Okay. So, Ayun. yun yung tatlo. Which are the basic, Doc? Hindi pa, bago tayo pa mag-move forward, Doc. What if, marami, ako isa na ako doon. Dinaanan ko yan. Hormonals, pimple. Yes, yes, yes. Yes. What would be the other advice na mga basic skincare if your skin is Okay. pimple prone? Okay, so kung may pimple ka, then napapasok, syempre after washing, so Mm-hmm. you use a cleanser for oily skin, di ba? To, Yes. pwedeng may component ng antibacterial yan that can help cleanse the skin or just a cleanser that would help degrease the skin, di ba? Tapos may toner ka ngayon, Mm-hmm. toner to remove the excess oil. Oil. Madalas pag may acne, hinahaluan namin yan na either antibiotic such as clindamycin Mm-hmm. or naglalagay din kami ng mga component ng anti-acne with the skin lightening also at the same time azelaic, mga ganyan, mga toners, marami. Salicylic Mm-hmm. acid, mga fruit acid toners pwede rin. And after that, pag nagamit mo ng toners, pasok na yung moisturizer. Siyempre, nag-toner ka. Natanggal yung oil, di ba? Yes. Ano mo siya, ibalik mo lang yung moisture sa balat. Mm-mm. Anywhere in the body, face man yan, chest or back, pag nag-toner ka, pahiram mo ng moisturizer. And then, saka, usually, ang mga gamot para sa acne for me, I prescribe it at night time. Oh. Why? Why nighttime? Because these products are usually may photosensitivity. Pag pinahid ang produktong to, mas madaling mamula ang balat. Kaya yung mga retinol, mga tretinoin, Sa gabi. retinoid products, usually nighttime pinapahid. Oh. These products decrease the oiliness, the activity of the sebaceous gland or the oil glands, yung Mhm. tretinoin, and also exfoliate the skin, cell renewal. So, Mhm. nakakatulong siya, retinol, sa gabi. Mhm. Marami mga produkto din ng retinol, meron din mga bago ngayon, adapalene and a lot
lot of Mm. products that can help. Niacinamide, Yes. narinig din niyo yan. These are products that are for acne. Ina-address mo na ngayon to target the mismong pathology, which is the inflammation and the Oo. follicular plugging and hyperkeratinization sa acne. Mhm. Magbibigay ka na ng gamot. Kung kulang pa yan, saka papasok yung oral medications, antibiotics, again, oral retinoids kung talagang severe. So, um, sinasabi ko lang to because sa skin regimen po, hindi naman natatapos dito. Ako po kasi, Dr. Renini, I believe in a holistic approach in Yes. treating patients, especially with skin problems such as acne. I Mhm. look into the root causes. Bakit ka nagkakatigyawan? Baka lifestyle mo, diet mo, Mahilig stress mapuyat. mo, hormonal mo, Yes. lahat yan, ini-educate ko yung pasyente and I ask, baka doon nanggagaling. Baka naman masyado yun ang main. Aha. Pang ano, kumbaga kailangan natin i-treat lahat ng factors na to para Holistic. para makita ng pasyente na ay doc, totoo nga pala mas effective kung na-address yun. Kasi Mhm. madalas akala nila pahit-pahit lang, gamot, ano, pero natutulog ng late, hindi Yung mga kumakain ng kinakain. high sugar foods or dairy Yes. products which are pro-inflammatory. So maraming factors po na kailangan i-consider. But the basic, I discussed already, the basic skincare for acne or And any, hygiene. yes, yes, any din doktora na hindi lang acne, pinapasok mo sa last step, usually yung mga correcting, yung Yeah. mga for treatment, kumbaga, ando na yung moisturizer, saka mo ipasok yung for Mm-mm. lightening ng pekas, for Aha. anti-aging ng mga Mm-mm. wrinkles, kung gusto. So, after the moisturizing part, andyan yung mga serum, yung mga Dinudagdagan na. product. Oo. Oo. So, basic pa rin, dagdag lang kung may, ano, kaya kailangan ng advice. Huwag tayo magpadala sa mga TikTok, sa Oh, mga yeah. Lazada, bibili, sabihin, bumuti ako, gumanda ako. Mas Yes. nakakatakot po yun. Kaya be Yeah. careful po. Be careful po. Libre naman po ang konsulta sa SIMC. Oo Andyan nga. ho ang mga consultant namin. Isa na po ako doon. Tsaka Oh, ano, imagine nyo po, libre, hindi ho kayo. Kahit may telederm din ho kami. Ganito, parang yes. ganito sa Zoom Oo. natin. Yeah. Every Tuesday, meron kami schedule for telederm. Kaya pa rin tumanggap ng telederm pag Tuesday sa SIMC Ang Derma ganda Department. pakinggan nun na libre, Doc. Oo, Skincare libre. consultation. Libre, di ba? Oo. Yung consultation. Nakabigla tayong dagsain. Oo. Ay, magugulat sila pag dinalaw nila kami sa 8th floor sa new building. Ano siya, talagang napaka-proud kami, napaka-ayos at ganda po ng dermatology department sa atin pong SIMC. SIMC. Wow. Oh, eighth floor sa 8th Santiago. floor. Yan po ay sa Victory Opo. Norte. Ayan. Opo. Medyo napasadaan nyo na rin kanina, Doc, no, na sabi nga, habang discuss ninyo yung ano, dahil mga photosensitivity, syempre, nangingitim-ngitim. But basically, tayong mga Pilipino ay morena, di ba? Okay. So, at tayo ay naimpluwensyahan ng K-pop culture or mga mapuputi. Pag inisip natin kung Hmm. maputi ay mas maganda. Di po ba? So, nagkalat ang mga whitening soaps, mga lotions, lahat ng mga pwedeng ipahid. At nakikita din natin sa TikTok, may mga nagpro-promote. So, what will be your advice para sa ating mga kababayan na ah, na nag-iisip or bumibili at gumagamit ng mga ganitong produkto? Ang ano natin dyan talagang kung talagang malaki effect talaga ng Western Mm-mm. mindset na Yeah. kapag maputi, Mhm. pag madalas equals to maganda. Okay? Yes. Pero ang dapat natin tandaan tayo mga Pilipino, we have a beautiful skin. Mhm. Regardless of what color of skin we have, ang importante, healthy po dapat. Yeah. At mag-iingat po tayo, napakadami na po, sobrang dami. Punta ka lang sa grocery, punta ka lang sa social media, sa Mhm. Lazada, sa Shopee and everything. Ang Mhm. dami hong binibentang mga whitening products, Mhm. anti-aging din na products. Mhm. Be careful po kasi madalas these are cosmetic products po na pag sinubukan pwede ho magka-irritation at allergy po. At Mhm. at isa pa po, Dr. yung madalas papasok ko na rin yung Mhm. mindset na kailangan magluta tayo na Oh, yes. injectable na Oo.
Nakakalungkot kasi sa Pilipinas ang ano madalas ang naglipa na ang IV gluta at Mm, ang nag-i-inject pa hindi ho mga doktor. yes. So, may mga cases na po tayo, lalo na ho sa PDS, ang stand po namin, we're not advocating glutathione for the whitening. Mhm. Don't get me wrong, glutathione has an antioxidant effect. Yes. It's good for the liver detoxification, also for patients with preeclampsia, yung mga binibigay, di ba? Mm. But for the whitening, wala akong definite proof na pag gluta ka equals to whitening. It may be taken as oral supplement just to detoxify as Mm. an antioxidant. Mm. But as gluta po, wag ho mapapadala ho na IV ho. Madalas ho hindi naman ho puputi dahil lang ho doon kaya ho pumuputi. May pinapahid ho kayong produkto. Number one. Number two, Mm. di kayo nagpapaaraw. Number Mm. three, alam niyo, maraming factors why. Make sure, love your skin. Importante, healthy po ang balat natin. Yes. Hindi na ho dapat na tanggalin ho natin sa mind natin na pag maputi. Kasi ho, artista, yung mga Mm. nakikita, mapuputi. Mm. Koreano, lalo Korean po. May Mm. Korean glass skin pa. Korean Oh. steps, napakahaba ng steps nilang ng pagpahid nila. Oo. Lahat na, pinasok na tayo. So, ano po, ingat lang po. At be aware of the possible consequences. Whatever you apply, whatever you take inside your body, make sure alam nyo what it is. Is Mm. it FDA approved? Is it safe? Will Yes. you want to develop reaction po? Napakahalaga po. Maganda nga skin mo, paano kung ikamatay mo naman yung Yung paggamit ng or produkto. toxic pala siya. So, mag-ingat po tayo. Wow, so talagang napakagandang information tong natanggap namin mula sa inyo, no? Ayan, ang bilis ng ating 30 minutes. So, Doc, iimbitahin Yes. namin ulit kayo sa susunod, Sure no? po. Sure, Dahil Dr. marami pa Nining. Yes. tayong very short ang 30 minutes Yes. para sa ating Yes. topic ngayon. So, salamat, Doc, sa mga mahalagang impormasyon na i-share ninyo. Medyo nasabi nyo na kanina, Doc, no? Yung sa SIMC, may libreng mga consultation. So, Doc, saan po pa nila kayo pwedeng ma-reach aside from sa Okay. SIMC? Yes. Maliban po sa SIMC, ano po kasi tayo doon talaga home visiting consultant Mm. at syempre po ino-open ko po ang SIMC dahil open naman ho talaga yung Monday to Friday Mm. from 8 o'clock to 5 p.m. Magpalista lang sa baba, QR code and then pag nabigyan na ho kayo, pinapaakit na ho kayo sa 8th floor. Maliban po doon, pwede rin po ako makita through Telederm. Ito pong ganitong setup po kung gusto talaga kasi hindi naman ang dermatologist po makakadiagnose po kami even with pictures po. Basta lang po malinaw at ma-interview po natin. So, pwede hong mag-consult through teledermatology. You may go to, may website na lang po siguro ako sasabihin. Yes, you can. Abellapelleph.com. So, www.bellaph.com. Bellapelleph.com. So, just to, ano po, if in case interested to consult po para sa advice po and consultation, you may, ano po, then, to that website po, mag-book po ng consultation. And sa ano na po, para pinakamadali po, pag nasa SIMC naman po, pag hinanap niyo ako, kung wala man ako doon, yung mga residents po, alam din po nila kung saan po ako hahanapin para po mag-consult. And then, Facebook, ano po, pwede rin pong i-message kung talagang private. Meron po akong Facebook page, Doc M. Navarro sa Facebook. Pwede rin po. Kung may mga Okay. inquiry din po. Ah, Yes. Siyempre, yan po. kayang-kayang i-reach dahil siya po ay isa sa mga active consultant at nagsaserve po Opo. dito sa ating bayan Opo. ng Santiago. So, thank you, Doc M. Salamat po and we will be looking forward sa pagbabalik po ninyo para po dito sa usapang pangkalusugan. Yes, I am looking forward, Dr. Nini. Napakadami nating pwede pang pag-usapan under the Yes. sun about skin. And siguro sa susunod, maganda yung pwede tayong nasa live na pumapasok lang yung mga questions and we Yes, wait Doc. mga We will questions sa do that. mga para mas masagot natin yung mga concerns nila.
Yes, thank you po, Doc. So that's it po for today sa ating programang Usapang Pangkalusugan. So nawa po sa sandaling panahon ay may naibigay po tayong linaw at mahalagang impormasyon tungkol po sa ating paksa sa araw na to. Sa ating pong pagtatapos ay let me just share from 1 Corinthians 6:19 to 20. Ang sabi po dito is, hindi ba't ang katawan na ninyo ay templo ng banal na espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganon, ang katawan ninyo ay hindi inyo, kundi sa Diyos, dahil tinubos niya ng napakalaking halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos gamit ang inyong katawan. So, kaya ang aming pong dalangin ay patuloy tayong mamuhay ng malusog sa ating katawan, mula sa tamang pangangalaga ng ating balat hanggang sa nilalaman po ng ating kaisipan. So, abangan niyo po muli ako sa susunod na Sabado para po sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Dito lamang po sa 1143 DZMR, a proud member of KBP. Ating tandaan, ang ating kalusugan ay kayamanang di mapapantayan. Happy weekend po sa ating lahat!